Bakit sinasabi ni Ginoong Eric Trump na ngayon ang great time para bumili kay Bitcoin? Sa mundo ng crypto, may mga sandali na parang kabaliktaran ng inaasahan ng karamihan. Habang ang market ay nakakaranas ng matinding volatility kung saan si Bitcoin ay nahuhulog mula sa kanyang ituktok na presyo, may ilang malalaking personalidad na tila kabaliktaran ang pananaw. Isa na po rito si Ginoong Eric Trump na nagsabi na ngayon daw ay ang great time to buy Bitcoin. At itinuturing pa ito bilang the greatest of all our time. Ang ganito pong pahayag ay hindi simpleng hype o emotional na reaksyon. Ito po ay isang mensahe na tumatama sa pinakapuso ng long-term thesis ng market. Kapag ang mga presyo ay bumabagsak at marami pong traders ang natatakot, madalas dito po lumalabas ang tunay na opportunity. Ang psychology po ng market ay parang pendulum. Kapag marami po ang takot, kaunti lang ang pumapasok. Kapag marami po ang greedy, wala nang natitirang upside para sa atin. Kung babalikan po natin ang performance ni Bitcoin sa nakaraang 3 taon, mapapansin po natin kung bakit ito ay binibigyang diin ni Ginong Eric. 3 taon pa lang ang nakalipas, si Bitcoin ay nasa paligid po ng $16,000. 2 taon na ang nakaraan, pumalo po si Bitcoin sa $36,500. Ngayong taon, umakyat pa siya sa mahigit $120,000 bago muling bumaba sa ilalim ng $100,000. Ang ganito pong galaw ay para bang roller coaster para sa mga baguhan. Pero para po sa atin na sanay na sa macro cycles, alam natin na si Bitcoin ay nagbabago ng presyo sa mga wave. At bawat wave ay kumakatawan po sa sentiment ng panahon, sa liquidity ng market, sa adoption ng institutions, at sa impact ng macroeconomics. Kung titignan po natin ito sa long-term lens, hindi ang pullback ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi ang trajectory. Ang trajectory na ito ay patuloy po na gumagalaw pataas kahit pa nagkakaroon ng malalim na correction sa pagitan. May partikular na dahilan kung bakit sinabi po rito ni Ginong Eric na ito ang pinakamagandang oras. Sa psychology investing, ang pinakamahalagang purchase or pagbili ay nangyayari po sa mga panahon na ayaw nating bumili. Parang naglalakad ka sa ulan para bumili ng ticket papunta sa isang concert na alam mong sold out next week. Kung ikaw ang unang pumila, ikaw ang pinakamalakas ang returns. Kung ikaw ang huling dumating, ikaw ang pinakamalakas ang pressure. Kaya ang tanong, sinusundan ba natin ang trend o inuuna ba natin ang opportunity? Kung ang sagot po natin ay hinahanap natin ang chance na maging ahead sa maraming tao, dito po nagsisimula ang tunay na crypto mindset. Ngayon ay ano po ang ipinapahiwatig ng long-term trend ni Bitcoin? Kapag pinag-uusapan po si Bitcoin, hindi po sapat na tignan lamang ang araw-araw or lingguhang galaw nito. Ang tunay po na narrative ay nasa long-term trend kung saan ang presyo ay umiikot sa mas malalaking cycles. Ito po ang punto ni Ginong Eric. Kung ang isang asset ay galing po sa $16,000 papunta sa mahigit $120,000 sa loob lamang ng ilang taon, ano ang sinasabi nito sa atin? Ibig sabihin, may fundamental engine na nagtutulak po sa kanya. Hindi lamang po ito hype. Hindi lang ito speculation. Ito po ay bunga ng institutional adoption, global liquidity flows, at saka structural demand. Kung gagamitin po natin ang lens ng fundamentals, mapapansin po natin na ang pinakamalakas na trigger sa pagtaas ng market ay ang pagpasok ng ETF at malalaking institutions. Bawat ETF inflow ay parang malaking vacuum cleaner na humihigop po ng available supply sa market.
Sa technical na pananaw, bumababa po ang circulating supply sa open market habang dumarami ang mga nakalak na holdings na hindi agad ibebenta. Kailan po humihina si Bitcoin? At yan ay nanghihina po siya kapag walang demand. Pero kapag ang demand ay galing po sa institution na hindi pabalik-balik, kundi pang matagalan, ang narrative ay lumalakas. Ngayon kapag mataas po ang presyo, maraming retail ang late or nahuhuli. Kapag mababa po ang presyo, maraming retail ang natatakot. Kaya dito po pumapasok ang pinakamalaking reality sa investing. Ang pera ay lumilipat mula sa impatient papunta sa patient. Kung ang tingin natin kay Bitcoin ay isang pangmatagalang asset at hindi po pang isang linggong trade, makikita po natin ang opportunity sa bawat correction, hindi lang ang pangamba. Sa konteksto ng sinabi ni Ginong Eric, ang kasalukuyang presyo kahit bumababa ay hindi po indikasyon ng weakness kundi indikasyon ng discounted expansion. Hindi dahil walang buyers. Nasa phase lamang po tayo kung saan ang market ay humihinga bago po muling tumakbo. Ngayon ay bakit naman po malaking bagay ang kita at saka mining strategy ng American Bitcoin? Yan, hindi lamang po opinion ang dala ni Ginong Eric sa usaping ito. May empirical evidence na nakatali po sa performance ng American Bitcoin, ang mining company na kanilang kinakatawan. Sa kanilang unang quarter earnings bilang public company, nakapagtala po sila ng $3.5 million net profit. At ito ay hindi po biro. Ang mining ay isang larangan kung saan ang profitability ay madalas nakatali po sa energy cost at saka hash efficiency. Kung ang isang kumpanya ay kumikita po sa environment na volatile at na may pullback sa presyo, ibig sabihin ay matatag po ang kanilang operating model. Ngayon ay ano po ang pinakamahalagang detalye? Ipinagmamalaki po ni Ginong Eric na ang kanilang operation ay nagmimina kay Bitcoin sa halos kalahati ng market price nito. Ito ay dahil sa malalaking mining site sa West Texas kung saan mababa po ang energy cost. Ang isang facility pa nga ay nagbibigay po ng higit 2% ng global Bitcoin mining output. Hindi po natin basta-basta maibaba ang significance nito. Ang mining output na ganito ay parang stake sa mismong backbone ng Bitcoin network. Kapag ikaw po ay umuukit ng solid position sa mining, hindi mo lang sinusubukang sumakay sa presyo. Ikaw mismo ang gumagawa ng Bitcoin. Ang kanilang strategy ay hindi lang tungkol sa revenue per quarter. Ito po ay nakatali sa konseptong tinatawag nilang Bitcoin holdings per share. Sa madaling salita, hindi po nila tinitignan ang performance base sa short-term volatility. Ang lens ng kumpanya ay nakafocus po sa kung gaano karaming Bitcoin ang hawak nila bawat share. Kung tumataas po ang kanilang reserves habang stable ang equity, ibig sabihin ay unti-unti po nilang nire-reallocate ang kanilang production papunta sa long-term asset accumulation. Ito ang eksaktong kabaliktaran ng FOMO retail mindset. Hindi po sila bumibili dahil trending. Gumagawa po sila dahil strategic. Ngayon ay paano naman po naging sentro ng usapan ang banking lockouts at saka crypto adoption? Kung bibisitahin po natin ang psychological foundation kung bakit lumipat ang pamilya ni Ginong Eric sa crypto, maiintindihan po natin kung gaano kalalim ang dahilan. Hindi ito simpleng curiosity. Hindi ito hype. Ito po ay reaksyon ng banking lockouts. Ayon kay Ginong Eric, halos 400 accounts na nakakonekta sa pamilya mula po sa hotel, restaurants, condos, hanggang sa golf clubs ay isinara ng Capital One, JP Morgan at saka Bank of America.
Nawala ang access, hindi dahil sa violation ng law or batas, kundi dahil raw sa political association. Ang takot sa ganitong sistema ay malinaw. Kung ang iyong negosyo ay umaasa sa traditional na financial infrastructure at isang araw ay isasara ito ng hindi mo kontrolado, saan ka na papupunta? Ito ang exodus nila papunta sa crypto. Hindi dahil gusto lang nilang sumabay, kundi dahil hinahanap nila ang financial rails na hindi po madaling ipunin o kontrolin. Dito po pumasok ang konsepto ng World Liberty Financial. Isang stable coin project na tinutulungan nilang buuin. Ang produkto nito ay US Anchored stablecoin. At ayon po kay Ginong Eric, ito raw ang pinakamabilis na lumalagong stablecoin platform. Ang stablecoins, sabi niya, ay nakapagpabalik ng napakaraming dollars sa bansa. At sa ilang paraan daw ay naligtas ang dollar. Kung titignan po natin ito sa context ng blockchain mechanics, may sense po ito. Ang stablecoins ay parang lubricants ng economy. Sila ang nagpapabilis ng capital flows, sila ang nag-aalis ng friction sa bank transfers, at sila ang pumapawi sa oras ng banking cut-off. Sa traditional na sistema, may wire transfers, intermediaries, settlement delays, at regional time windows. Sa blockchain, ang design ay direct, mabilis at predictable. Kung ang pananaw po ni Ginong Eric ay pinanggagalingan ng tunay na experience, hindi po natin ito dapat baliwalain. Ano naman po ang epekto ng politika at regulasyon sa crypto market? Ayan, hindi lahat po ay positibo. Habang ang ibang pamilya ay naghahanap ng access sa crypto, may forces na gustong higpitan ito. Ilan pong senador na Democrats, kabilang sina Madam Elizabeth Warren at Ginoong Jack Reed, ay nanawagan sa Department of Justice at US Treasury para imbestigahan ang WLFI token. Ayon sa kanila, may mga questionable na party na may hawak nito at may mga ulat na may koneksyon sa bad actors. Ang timing nito ay politically loaded. Sa isang panahon na ang crypto adoption ay lumalakas, may mga regulatory elements na sinusubukang higpitan ang gate. Ang ganito pong pressure ay bahagi ng mga cycles. Hindi po ito bago. Bawat bullrun ay may kasama ring regulatory tightening dahil ayaw ng gobyerno na magmukhang walang kontrol. Pero sa kasaysayan po ng crypto, hindi kailanman permanente ang anumang crackdown. Ang bawat cycle ay nagbubunga po ng mas malinaw na regulasyon, mas mahusay na infrastructure at mas solid na market participation. Kung may mga concern sa mga token, lalo na kapag may political branding, magiging test ito sa kung gaano kalakas ang foundation ng mga involved projects. Kapag lumusot po sila, mas lalakas sila. Kapag bumagsak po sila, hindi mawawala si Bitcoin. Siya ang core. Siya ang unang dahilan kung bakit tayo narito. Ano naman po ang dapat nating intindihin bilang mga traders, investors, at saka hodlers? Yan, kung titignan po natin ang balitang ito bilang bahagi ng ating sariling journey, kailangan po nating lagyan ng tamang lente. Una, ang pahayag po ni Ginoong Eric ay hindi para sa intraday scalpers. Hindi po siya nagsasabing yayaman ka bukas. Ang sinasabi niya ay ang value ng Bitcoin ay nakatali sa long-term path nito. Kung ang market ay bumabagsak at ang price ay sinusubok ang psychological zones, hindi ito senyales na tapos na ang bull market. Ito ay pahinga at sa bawat pahinga may pagkakataon para sa atin. Ikalawa, ay tignan natin ang performance ng mining sector. Kung ang isang kumpanya ay kumikita kahit volatile ang presyo,
ibig sabihin ay may industrial backbone si Bitcoin. Hindi lang siya speculative token na nakasalalay sa hype. Ang computing infrastructure sa likod niya ay isang tunay na industriya na may sariling economies, energy strategies at investment horizons. Ikatlo, wag po nating baliwalain ang issue sa banking lockouts. Kung ang mga taong may access sa mga pinakamalaking institutions ay umalis sa sistema, mas lalo na tayo. Ayan, kung ang crypto ay naging alternative rail sa kanila, dapat tanungin po natin kung ano ang ibig sabihin nito sa mainstream adoption. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung papansinin po natin ang lahat ng sinabi rito, makikita natin na ang crypto market ay hindi lang tungkol sa charts at candles. Ito po ay tungkol sa economic power, freedom, infrastructure, at saka politika. Si Ginong Eric Trump dito ay hindi perpektong reference para sa lahat, pero may dalawang bagay na malinaw sa kanyang mensahe. Una, ang long-term trajectory ni Bitcoin ay hindi po nababawasan kahit na nagkakaroon ng malalim na pullbacks. Ikalawa, ang tunay po na adoption ay nangyayari sa mga lugar noong hindi natin inakala. Yan po ay ang corporate mining, political isolation at stablecoin infrastructure. Kung ikaw po ay trader, investor o hodler, ang oportunidad ay hindi lumalabas kapag komportable ang lahat. Lumalabas ito kapag takot ang karamihan. Ayan, kapag takot po ang karamihan at naniniwala lamang ang kakaunti. Ang tanong po ay simple. Titignan mo ba si Bitcoin sa konteksto ng isang linggo o sa konteksto ng isang dekada? Kung ang sagot mo ay pangmatagalan, maririnig mo ang mensahe ni Ginong Eric, hindi bilang hype, kundi bilang signal. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.